morning po sa atin pong lahat. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito na muli po tayo ay nagkasama-sama. Purihin po ang Panginoon. Yung pong araw po ng Wednesday na tayo po ay mga buhay pa po at malalakas sa kanyang biyaya. Sa tunay po na bawat araw ay dapat nating ipagpasalamat po sa Panginoon. Muli po, welcome po sa pagbabible study, sa ating online Bible study, daily Bible study po mula po dito sa God is Able Baptist Church Ligatan. Salamat po sa mga nakakasubaybay nito during live and during replay. And ngayon pong umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Sa ating pong pagtatalakayan, we are always emphasizing the person of the Lord Jesus Christ, sapagkat even si Apostle Paul, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, ito po yung kanyang naging pinakapatakaran sa kanyang buhay, pangangaral bilang lingkod ng Diyos. Ang sabi niya po ay, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified." So this morning po, we will talk about the Lord Jesus Christ, kung paano siya pinapakilala po ng kanyang mga salita. Tayo muna po ay manalangin bago po tayo mag-aral. Tayo po ay magdasal. Panginoon Diyos, magandang umaga pong muli. Salamat po sa inyo sa araw na ito na muli kami nakasama-sama para po mag-aral ng iyong mga banal na salita. Ama, ang aking dalangin na kami po iyo pong pagpalain. Patuloy po namin makilala po ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan din po ng iyong salita. Patawad po sa pagkukulang. Salamat sa iyong pagpapatawad. Ikaw ay aming pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayong pong umaga ay ang ating pag-uusapan po is another title for the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 3 verse 14, inyo pong tingnan sa inyong mga Bible. Apokalipsis, kapitulo 3, talatang 14, ito po yung nakalagay. "At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos." Sa English, "And to the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God." Mga minamahal, yung word na ang ating topic today is Jesus Christ, the Amen. Yung pong salitang Amen, malimit natin po yung mapakinggan, ang common usage po ng salitang Amen, A-M-E-N, Amen, is an expression of agreement. So, pagka may nagsalita at ikaw ay nag-a-agree, ikaw ay nag-a-amen. So, yun yung common usage ng salitang Amen, at yun yung ginagamit din sa Bible nang nagbigay si Moses ng listahan ng curse and blessing sa Israel. Nung mapakinggan ito ng bayan ng Israel, they said, Amen. Ibig sabihin, we agree. So, pag sabi natin amen, so let it be. Sa common usage po, pagka nagpipreach ang pastor, ang mga preacher, at ikaw ay sumasang-ayon, nagsasalita ka ng amen. So, it's an expression of agreement and support. So, when you say amen, you agree, and ikaw ay nagbibigay ng iyong suporta dun sa expression na sinasabi. Another definition po niyan is, it's a common expression of Christians today. So yun po yung common expression ng mga Kristiyano sa ating pong panahon ito na tayo ay nag-a-amen. So when you say amen, you are agreeing what the preacher is saying. Ikaw man ay tinaman o hindi, pagka nag-amen ka, it means na ikaw ay nag-a-agree. Ngayon, pagdating sa pag-aaral natin po ngayong umagang ito, bakit si Christ ay tinawag na the Amen? Okay? Bakit niyo po sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 14, ang sabi ng 14 ng chapter 3 ay ganito. "And unto the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God." So, kung ating pong aaralin, mga minamahal, isa sa title, isa sa tawag sa ating Panginoong Jesucristo ay the Amen. Ngayon ang tanong natin dyan ay bakit siya tinawag na the Amen? So, kung ating pong aaralin ang konteksto po ng Revelation chapter 3, particularly verses 14 pababa,
ito'y tumutukoy na po sa huling iglesia na sinulatan ni Apostle John. At ito yung isa sa iglesyang worst. Okay? Ito po yung church ng Laodicea. Kung saan ang number 1 na problema ng Laodicea ay ang pagiging nitong lukewarm. Kung yung papansinin po sa mga naunang passages, every time na ang Panginoon ay nag-i-introduce ng kanyang sarili sa mga churches, may binabanggit siyang katangian niya. Kung yung babalikan ng konti po dun sa iglesia ng Sardis chapter 3 verse 1, ang sabi nito, "This thing saith he that had 7 spirits of God." Dito naman, ang binanggit niya siya yung may 7 espiritu. Sa chapter 2, sa Efeso, "This thing saith he that holdeth the 7 stars." Pagdating sa Laodicea, ang sabi naman niya, "This thing saith the Amen." Okay, so ngayong umaga, pag sabi kasing the Amen, meaning, the Lord is true to His promises. He is perfectly true and trustworthy. Yan. Pag po sinabing Amen, it means true. Totoo. Certain. Tiyak. Faithful. Mapagtitiwalaan. So when we talk about that the Lord is the Amen, sa konteksto po ng chapter 3 ng Revelation, kasi ang mga taga-Laodicea ay hindi totoo. Sila ay hindi malamig, hindi sila mainit. Pero ang sabi ng Panginoon, ito yung sabi ng totoo ng siya nawa. Kasi kung yung babanggitin po sa 2 Corinthians, sa ating silipin niyo po sa 2 Corinthians 1:20. Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 20. Niyo pong silipin yung 2 Corinthians 1, verse 20. Yun po ang sabi ng Bible. "For all the promises of God," basahin ko lang po sa English, "For all the promises of God in Him are yea," or yes, "and in Him, amen. Unto the glory by God, unto the glory of God by us. Now, He which established us with you in Christ, and anointed us, is God." Then you do sa verse 18, "But as God is true, our word toward you was not yea and nay. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by Silvanus and Timothy, was not yea or nay, but in Him was yea." Ano bang ibig sabihin ng mga yea and nay na yan? Ang sabi, hindi nagiging oo o hindi, kundi sa Kanya ay nagiging oo. Ang Panginoon ay pinapakilalang hindi siya oo o hindi, kundi siya laging oo. Ibig sabihin po, hindi siya alanganin. Hindi siya pabago-bago sa Kanyang sinasabi. Unlike sa atin pong mundo ngayong kinabubuhayan, ating mundong kinabibilangan, we are living in a world of uncertainty o yung hindi tiyak. Shifting sand ang comments, shifting sands ang mga naririnig natin. Halimbawa na lang ay sa issue ng COVID. Ano ba, dapat manatili sa loob o manatili sa labas? Mas mahahawa daw sa loob kaysa mahahawa sa labas. Pabago-bago ang tao, yung pag nagsalita ang tao ay hindi mo matiyak kung totoo o hindi. Pero pagka kay Kristo sinabing siya ang the Amen, siya yung siya nawa, ang ibig sabihin po nun, totoo siya sa kanyang sinasabi. Siya yung nagsasabi ng totoo, tiyak ang kanyang sinabi, at tapat siya sa kanyang sinabi. Kaya sabi rito, the Laodicean church is characterized by that, lukewarmness. Kabaligtaran sila ng Panginoon. Ang Panginoon ay totoo. Ang iglesia ng Laodicea ay hindi maintindihan kung sila bagay malamig o sila mainit. Sila ay malahininga, ang sabi ng Bible verse. Kaya sabi rito, Jesus, that is why the Lord addressed them by being the Amen. Siya ay kabaligtaran ng Laodicea na kanyang ikinokorek. Kasi ito yung sabi dito, "At sa anghel ng Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimulan ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong magawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man." So, ang Laodicea ay alangan. Hindi malamig, hindi mainit. Unlike si Jesus Christ, He is not yes or no, kundi siya ay yes. Ibig sabihin, siya ay fix kung ano siya. Siya ay totoo lamang kung ano siya. Hindi siya vacillating, hindi siya paiba-iba.
unlike sa Laodicea na hindi mo maintindihan kung malamig o mainit, hindi mo maramdaman kung ano ba talaga sila. Sila ay maligamgam. Kaya sabi rito so ating aralin po. So, the meaning of amen as applied to Christ, it means true, certain, and faithful. Sabi sa mga commentary, it is His steady and unchangeable in all His purposes and promises. Ang Panginoon ay steady lang. Sabi nyo, chill lang. Okay? Steady lang ang Panginoon. Siya ay steady in all His purposes and promises. Kaya siya yung tinawag na the Amen. Yan. So ating silipin mo mula sa konteksto ng Revelation chapter 3, yung mga true to Him. So pag muli po, pag sabihin natin Amen, sa ating term, we agree. Pero pag applied to Jesus Christ, it means siya ay totoo. Okay? Siya ay totoo lang sa kanyang sinasabi. The Amen. He is true. He is certain. He fully agree to that. Steady and unchangeable in all His purposes and promises. Kaya po mahalagang makilala talaga natin siya. Sa mundong ito na shifting sand. Kaya tayo nadi-disappoint. Most of the time, we put our hope in people. We put our hope in the government. We put our hope sa mga shifting sand, sa pabago-bago na mga bagay. Unlike the Lord, siya ang the Amen. Kumbaga, ang nasabi niya ay nasabi na niya. He agree? No, yes. No, no. Always yes. Hindi siya pa iba-iba. Ngayon, ating silipin po yung mga true to Him. Una, Jesus the Amen is true to His being. Sa verse 14, tingnan sabi rito ng Bible. And unto the angel of the church of the Laodicean write this thing, saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Ang Panginoong Jesucristo po ay nagpakilala who He is. Ito siya, ito yung kanyang being. Ito yung kanyang kakanyahan. Ang Panginoon ay hindi nagpapakatotoo. Tulad natin, kailangan natin magpakatotoo. Ang Panginoon ay totoo sadya sa kanyang sarili. Ito yung sabi ng Bible. Ito ang sinabi ng sinawa ng saksing tapat at totoo. Sa English, this thing saith the Amen. At ibinuntut agad yung Amen. Anong kanyang katangian? The faithful and true witness. So sabi rito, the certainty of His being. Sino ang the Lord is true to His being. Siya ay totoo sa kung sino siya. Bakit ko po ito nabanggit? May mga taong nagsasabing hindi daw pinapakilala ni Kristo ang sarili niya kung sino siya. Yun po yung mali. Maliwanag sa Bible, nagpapakilala po ang Panginoong Jesucristo bilang tapat at totoo. Pag inyong tinignan po sa Bible kung sino lang ang tapat at totoo, walang iba yan kundi ang Diyos. Kaya pag sinabi ni Kristo, siya yung the faithful and true. Okay? That is His being. He is faithful and true. When you say faithful, siya ay trustworthy. Siya ay worthy of our trust. Yan yung kanyang being. Yan yung kanyang kakanyahan. Siya ay sadyang mapapagkatiwalaan. Hindi tulad sa mundo na mahirap magtiwala. Ikay napapala ko pagka ikay nagtiwala basta sa tao. Hindi tulad sa Panginoong Jesucristo, He is faithful to His church. Actually, ang Laodicea, miski sila paganyan-ganyan, ang Panginoon ay hindi nagbabago sa kanila. Dating masisili po yun mamaya. Siya ay Amen pa rin. Ibig sabihin, siya ay hindi nag-iiba. He is still true, He is still certain, and He is still faithful. Bakit? Because He is true to His being. Siya ay totoo kung sino siya. At bilang siya ay faithful and true witness, He is perfectly, okay? He met the criteria of being the faithful and true witness. Ang Panginoon, siya ang totoong saksi. Okay? Kaya hindi lang iyon. Hindi lang po alam ng Panginoon ang truth. Ang sabi ng John 14 verse 6, siya mismo ang truth. Tingnan po sa Bible ninyo. John 14, 6. John chapter 14 verse 6, ang sabi po ng Biblia ay ganito. John 14, 6. At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa mga kundi sa pamagitan ko.
Jesus saith unto him, I am the way, the truth. The truth. Siya ang katotohanan. Ang founder ng Buddhism ay tinanong kung alam niya ang katotohanan. Ang sabi ni Siddhartha Gautama, I am not the truth. I am still finding the truth. Yung mga kaibigan nating Buddhist, if you're listening, nang tinanong si Siddhartha Gautama kung alam niya ba ang katotohanan, sabi niya, he do not know the truth, he is searching for the truth. Pero si Jesus Christ, ang sabi niya sa kanyang sarili, because he is the Amen, he is true to his being, ang sabi niya, I am the truth. Siya ang katotohanan. Ibig sabihin, yung reality or truth can be found only in Christ. Outside the Lord Jesus Christ, every belief system outside Jesus Christ are all lies. Apo, lahat yan ay may bahid ng kasinungalingan. Ngayon, bakit natin nasabing si Kristo ay true to his being? Because he is the Amen nga po. Pag sabing the Amen, he is true. Siya ang siyanawa. Okay? At ano yung pagiging siyanawa niya? Siya ay totoo, he is true to his being. Sa kanyang kakanyahan. Ano ba siya? Siya ay faithful and true witness. At sabi ng Revelation, siya ang beginner of the creation of God. Okay? Siya ang the beginning of the creation of God. So kung hindi siya nag-umpisa, walang nalikha. At totoo siya sa kanyang sinasabi. Kaya mali po yung paniniwala na ang Panginoon ay nilikha lang ng Ama. Hindi po yun. Siya ang beginner of God's creation. Siya ang nag-umpisa ng lahat ng mga nilikha. Sa langit, sa lupa, nakikita at hindi nakikita. So, si Kristo bilang siya ang the Amen, ipinakikilala sa Church of Laodicea na siya ay totoo, siya ay tapat. Unlike them, unlike ng eklesiyang ito, ng Laodicea na hindi mo maintindihan kung malamig o mainit. Ang Panginoon ay certain kung sino siya. Siya ay true to his being. Kaya po huwag kayong maniniwala doon sa nagsasabing hindi doon pinakikilala ng Panginoon kung sino siya. Maliwanag sa Bible that He Himself is declaring who He is. At siya sabing siya ang faithful, siya ang truth, at siya ang beginner of God's creation. So yun yung una na pagiging Amen ng Panginoon. He is true to His being. Number 2, nating makikita po dito sa text na ito. Ang sabi rin unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Verse 15. I know your works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So, sa mga nakikinig po na medyo hindi pa alam ang background po ng Book of Revelation, it talks about the Church of Laodicea. Ang Laodicea po isang iglesia sa Asia Minor, dati doon sa area sa Bible time, na dito po yung merong issue. Sikat po ang Laodicea sa mga bukal. Okay, meron silang mga spring, parang yung sa Laguna, may hot spring and cold spring. Ang problema dito sa iglesia rito ay hindi mo maintindihan. Sila ay malamig, i-try nyo po uminom minsan ng sobrang ligamgam na kape at hindi ho talaga masarap sa bibig. Kaya sabi rito ng Panginoon, ano ang totoo sa Panginoong sinabi? Bilang siya ang the Amen, ibig sabihin ng Amen, siya ay totoo, siya ay certain. Anong sabi niya sa church sa Laodicea? Nalalaman ko ang iyong gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Number 2, Christ is not true to his being only, but Christ as the Amen, Jesus is true to his reproving. Ano yung reproving? Siya totoo sa kanyang mga pagsaway. Ang Panginoon ay totoo lang sa kanyang pagsaway. Di ba sabi mo, don't judge me, brother, hindi mo ako kilala. Pero ang Panginoon ay hindi ganon. Once na siya nanaway, totoo lang siya sa kanyang sinaway. Ano ba ang issue sa Laodicea? Ang issue po dito sa iglesia sa Laodicea, sila ngay malahiningan.
Sila may form ng religion, pero hindi mo ramdam yung rubdob nila para po sa Panginoon. Yan yung issue rito sa church ng Laodicea. The Laodicean attitude is lukewarm. Yan po yung napakahirap na kalalagayan, mga minamahal. At the Lord is certain in reproving them. Siya ay true. Kaya sabi ng Amen ng Panginoong Jesus, hindi bala-bala ang naging case sa Laodicea. Sa totoong buhay po, historically speaking, wala nang church doon, sa area doon ngayon. Dahil, ang sabi ng Panginoon, isusuka kita pag hindi ka nagsisi. And yung napakaunlad na city ng Laodicea ay naging ruin na lang ngayon. Ito'y wasak na. Why? Because the Lord is true, na pag sinaway ka niya at hindi ka nakinig, ikaw talaga yung mapapahamak. At yan yung nangyari. Ang sabi kasi niya sa Laodicea, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Alin po mga minamahal, itong tatandaan nyo. Because the Lord is the Amen. He is true. Pag sinaway niya tayo at hindi tayo nakinig, tayo rin ang mapapahamak. Tulad na nangyayari sa church ng Laodicea. Nabura ang Christianity sa area ngayon. Bakit? Hindi nanatili silang nakikinig sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito ng Panginoon, ano ba ang problema nila? He reproved them of their lukewarmness. Ito ba yung problema ng Laodicea sa 17? At ito rin yung problema ng maraming tao today. Ang sabi nila, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. Hindi ako nangangailangan ng anuman. Ito yung problema kung bakit sila yung malahininga. Alam niyo po ang problema? Kaya malahininga ang mga ito. Ang mga taga-Laodicea ay mayayaman. And they think na sila ay sapat na. At hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag at hubad. Ano ba ang problema po ng Laodicea? Bakit sila ay sinaway ng Panginoon? At totoo po ito. They feel na sila ay mayaman. At probably, mayaman talaga po ang lugar na ito, ang Laodicea. At nagkamit ng kayamanan, dumadami ang yaman. At hindi ako nangangailangan ng anuman. Yan yung problema sa mga tao. Bakit nasasaway ng Panginoon ang mga tao? Tayong mga tao, why? Because most of the time, pagka tayo po ay yumayaman na, hindi na tayo marunong makinig sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi ho ako may sabi niya, nasa sa Bible po yung pansinin. Nung sinasaway sila ng Panginoon na ikaw ay malahininga, anong sabi ng Laodicea? Ako'y mayaman at ako'y umuunlad na at hindi na ako nangangailangan ng anumang bagay. Sila'y naroon sa isang parang hallucination or sila'y nasa isang deluded state. They think na kaya na nilang mabuhay ng ganara lang, parang nominal Christian. Ako'y Kristiyano, and then okay lang sa akin ang ganito at ganito. At ang sabi ng Panginoon na hindi yung tama. Tingnan, the Lord is certain to reprove them. Ang Panginoon is amen to His reproving. Ito yung nakikita niya sa mga churches today, sa mga mananampalataya, na ito yung pwedeng maging tendency rin natin, hindi lang ng Laodicean church na nasulat sa Revelation. Yung attitude nila na ayaw nang makinig kay Jesus Christ ay pwede rin mangyayari sa atin. When? Kailan nangyayari? Pag sinabi mong ako'y mayaman na. At nagkamit na ng kayamanan. At hindi na ako nangangailangan ng anuman. Ayan, yan ang problema. Nagiging self-sufficient na. Feeling ay hindi na kailangan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Kaya, ayaw nang masaway. Pero sa tagpong ito, nirebuke sila ng Panginoon kasi mayaman po ang Laodicea, naririn ang kuhanan ng wool, ng mamahaling ginagawang mga damit dati. Naririn din ang mga spring at mga kumbaga parang tambayan, resort ng maraming tao. And influential din ang lugar na ito. They are also like Rome. Sila may mga teatro, sila may mga marble theater, sila may mga stadium, sila ay may city that is seated on the seven hills like Rome. Parang feeling nila they are so puffed up na hindi nila kailangan ang Panginoon. Pero ito yung rebuke ni Christ sa kanila. Ito ang sabi ng Panginoon. Okay? Sapagkat sinabi mo, ang may sabi lang na may sila ang taga-Laodicea, sinabi nila. Pero ito yung reality. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, dukha,
bulag, at hubad. Alam niyo po, the Lord Jesus Christ being the Amen, ang Panginoon ay sasabihin lang kung ano ka talaga. Yan ang ibig sabihin ng the Amen. He is faithful. He is certain. Tayo mga tao, tayo po ay maingat magsalita sa ating kapwa-tao. Tayo ay diplomatic. Hanggat maaari ay ating isinasandwich ang ating sinasalita sa tao. Pero when it comes to the Lord Jesus Christ, pag siya ay nagre-reprove na o nananaway na, ang Panginoon ay walang pakeme-keme. Tingnan, ang sabi ng Laodicea, ganito kami. Ang sabi ng true and faithful, the Amen, na nagsasabi ng totoo, anong sabi nila? Anong tunay na kalagayan ng Laodicea? Sila ba talaga yung mayaman? Ang sabi ng Panginoon, bankrupt ka nga eh. Ikaw ay aba. Ano sabi ito? You are wretched. Ano ba yung wretched? You are miserable. Okay? Nakakaawa ang iyong kalagayan. Nakakaawang kalalagayan, ang kalagayan na hindi mo nakikita ang iyong kalagayan. Nakakaawa ho yun. Nakakaawang kalagayan yung hindi mo kita ang iyong kalagayan. Kasi, ang feeling ng Laodicea, we are okay. We are all right. Pero sabi ng Panginoon, hindi. You are not rich. Thou art wretched. Okay? Wretched. Miserable. Alam po, we cannot hide the fact na hindi porket yumayaman ka na, ikaw man ay Kristiyano o non-believer pa po, hindi garantiya na ikaw ay mayaman. You are not miserable. 3,000 daily ang nagsusuicide. Why? Because they are empty, yet they are popular, they are rich, they are famous, and yet they are committing suicide. Why? Kasi nga, pwedeng sa harap ng tao, you are smiling, but the Amen said, you are miserable. Pwedeng itago ng ating ngiti, ng ating make-up, ng ating muka, ng ating mga bahay, kotse. Itinatago yung reality ng heart of the problem. Pero ang sabi ng the Amen ni Jesus Christ, ito yung tunay mong kondisyon. Ikaw ay wretched. Ikaw ay masama ang kalalagayan. Nakakaawa ang iyong kalalagayan. Ibig sabihin, apart, hindi yan kayang sabihin ng ating mga kaibigan lang. Ang kayang direktang magsabing, ikaw ay kaawa-awa, ikaw ay masama, ay ang Panginoon Jesus. Why? Because He is Amen. He just say what is true. Regardless na masaktan ka or hindi. Yun ang Panginoon eh. Kaya sabi niya sa church ng Laodicea, hindi ka mayaman. Hindi ka walang pangangailangan. Ikaw nga ay aba. Ikaw ay maralita. Thou art poor. Alam niyo po, yung tunay kasing yaman ay hindi yung dami ng iyong pera sa bangko. Bagaman hindi po masama ang pera, pero it doesn't satisfy the heart. Hindi yan na magsasatisfy sa puso ng tao. Kaya pag magpakamatay ang mga mayayaman kung hindi nagsasatisfy, tingnan. Kaya sabi ni Kristo, oy, kayong taga-Laodicea, wake up. Kayo ay malahininga. Ikaw ay masyadong hayahay, hindi ganyan ang buhay. Ang sabi niya, ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag. Ibig sabihin, ganun na kagrabe ang, pwede pala na ang isang iglesia, ang isang believer, naglalahok po ito pang-believer talaga ang context ng Revelation, bulag. Ibig sabihin, nung nabubulag na parang nalalabo na ang mata, hindi na kaya ng eye inspect. Talaga ang kanyang mata ay malabo na. Hindi niya makita ang kanyang sariling kalalagayan. Gayaan ang tao minsan ako may ayos pa eh. Pero ano sabi ng the Amen? Hindi tayo magsasabing ako'y ayos pa. Feeling ko may ako'y ayos pa eh. Tingin ko ako'y ayos pa eh. Hindi tayo magsasabi yan, tayo sinungaling eh. Tayo likas na nagyayabang sa ating sarili. Dinadaya natin ang ating sarili. Sino lang yung faithful and true that can tell us who really we are? Kahit masaktan tayo, the Lord Jesus Christ, because He is the truth. Because He is the Amen. Kung anong sinabi lang po niya, yun talaga. Kaya nung in-evaluate niya ang Laodicea, dalawang iglesia ang hindi pinuri ng Panginoon ang Sardis at ang Laodicea. Pero mas malma ang Laodicea. Wala siyang commendation dito. Sinabi lang ng Panginoon yung nakikita niyang problema ng church na to. Na sa sobrang yaman na ng mga miyembro, sa sobrang yaman na nila, they forget the Lord.
They forget the Lord. Kaya sabi rito. Tuloy natin. Ano pa ang problema nila? The Lord is true to His rebuking. Kaya huwag po kayo magtataka pagka kayo pinakikinig ng Bible, especially kayo po yung aming mga bisita. Bakit ang Bible ay nakakasakit? Bakit ang salita ng Diyos ay it pierces the heart? Yes po, totoo po yan. Because the Lord is the Amen. Siya ay faithful and true. Apo. Siya ay nagsasabi lang ng tapat. Sabi naman ng Biblia mabuti ang sugat ng kaibigan kaysa halik ng kaaway. Ang kanyang katotohanan ay sumasakit. Even ang church na to, mahal na mahal ng Panginoon ang kanyang mga iglesia. Pero, because He is true, siya ay totoo lamang, sinabi niya ang kalalagayan nila. Kaya alam niyo po, the Lord Jesus Christ being the Amen is not only true to His being, He is true to who He is. Number 2, siya ay true din in His reproving. Siya ay totoo din pagka siya ay nananaway. Siya ay totoo pagka siya ay nananaway. At ipinakikita niya ang kalalagayan natin bilang tayo po ay tao. Kaya ano sabi niya? Letter C. Pero siya ay true din sa kanyang counseling. Pagdating sa verse 18. Natin sa inyo mga Bible kasi sunod-sunod He is not only true to His being, in His reproving, in His counseling. Ang sabi niya, I counsel thee to buy. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear, and anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. The Lord not only reprove. Ang Panginoon bilang the Amen, He is the wonderful counselor. Siya ay meron ding payo. Kaya sabi niya sa church na ito, I counsel thee. The Lord is true to His counseling. After discussing the problem in the church of Laodicea, the Lord go to counseling. Ano naman yung payo ng Panginoon sa iglesyang ito? Tingnan sabi niya, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang tunay mong yaman ay nasa sa akin. Ibig sabihin po, ito yung reality mga minamahal. Pagka ikaw ay hiwalay kay Kristo, wala ka talagang tunay na yaman, miski ikaw po'y mayaman. Miski ang iyong income ay 6 digits, 7 digits, hindi ka tunay na mayaman. Kasi sabi ng Panginoon, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay. Ang idea ng bumili, hindi naman natin babayaran ang ating kaligtasan o kung ano man. It talks about na yung iyong hinahanap ay kay Kristo mo lang talaga matatagpuan. The real riches in this life is Jesus Christ Himself. He is the gold tried in the fire. At ang sabi pa rin niya dito, ikaw ay bumili rin sa akin ng mapuputing damit. Anong counsel niya? Gusto mo ng gold? Nasa akin. Gusto mo ng white raiment? Nasa sa akin. Kasi sikat nga sila sa paggawa ng wool. Yung mga balahibo po ng tupa. Pero sabi ng Panginoon, those products are good. But better yung nasa sa akin. Ibig sabihin, yung iniaalok ng mundo magaganda rin naman. Pero sabi ng Panginoon, you come to me. Sapagkat ang totoo, ang ipinapayo ko sa iyo, if you want to have the real satisfaction in life, wala yan dyan sa mga yan. You are still naked. Alam niyo po, yung kahubadan ay simbolo ng kahihiyan sa Eastern culture. Kaya pag hinubadan, ng mga tauhan na nabi ay hinubadan at inahita ng balbas, ay naging kahihiyan. So, ang sabi ng Panginoon, nakakahiya ang iyong kalagayan, so I counsel you to buy of me of gold and raiment. Kaya sabi dito, mapuputing damit, to clothe your nakedness, that the shame of your nakedness do not appear. Para yung iyong kahubadan ay huwag mahayag. Ibig sabihin po, yung ating mga kahihiyan sa buhay na ito ay hindi kayang takluban ng ating pinag-aralan, ng ating degree, ng ating mga accomplishment. Hindi. Ang nagtataklob ng ating kahihiyan sa buhay ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesus lang. Kaya sabi niya, ang counsel niya sa church, dito kayo, you come, ang real need ninyo ay nasa sa akin. Kaya sabi, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata.
na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So the Lord is counseling ang Panginoon itutuo lamang sa kanyang mga ipinapayo. Ito po inyong tatandaan. Maraming tao naghahanap ng payo, pero ang totoo, hinahanap lang kakampi. Naghahanap lang ng kakampi sa kanya. Sa Panginoon po hindi siya ganon. Siya ay totoo lang sa anong kanyang ipinapayo. Most of the time, tayo pong mga tao, ito yung reality, hindi naman tayo naghihingi talaga ng advice. Malimit, pagka tayo nahingi ng advice, nahingi lang tayo ng assurance na tama na yung ating ginagawa. Ayaw natin tayo i-correct. Ayaw talaga natin ng counsel. Ang gusto natin ay may magbaback up na sa nasa sa isip na natin. Hindi ganun ang Panginoon. Binabasag niya ang ganung kaisipan. Ang kanyang sinasabi, Church ng Laodicea, ito yung kalagayan mo. And then ito yung dapat mong gawin. So ang Panginoon po, He is very true to His counseling. Hindi niya binibigyan ng band-aid solution ang problema ng tao. He is talking about a real life-changing solution sa buhay. Kaya sabi niya sa church dito, ipinapayo ko to sa iyo. Ikaw ay bumili sa akin ng ginto, ng raiment, nasa sa akin ang panglagay sa iyong mata. Ibig sabihin, all you need is in Christ. You want riches? Na kay Christ. Gusto mong matakloban yung iyong mga guilt and shame? Nasa sa Panginoon. Gusto mong luminaw ang iyong perspective? Nasa sa Panginoong Jesus po lahat ng mga yan. Kaya the Lord is certain, He is true to His counseling. Kaya kung gusto niyo po ng mahusay na tagapayo, huwag kayong basta maglalapit kung kani-kanino lang na advisor. You talk to the Lord Jesus Christ, you study His Word, at yan niyo po makikita that He is the wonderful Counselor. Kung paano siya totoo dati sa Church ng Laodicea, He is true to us even today. So not only He is certain of His counseling, certain of His being, certain of His reproving. Sa verse 19, ang sabi niya ay ganito, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw ngayon magsikap at magsisi. The Lord is not only true sa kanyang sarili, sa kanyang pagsaway, sa kanyang pagpapayo, ang Panginoon po'y totoong mamamalo. Okay? Ang Panginoon po'y totoo ring namamalo. Kita yung sabi niya rito, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Hindi ho ito yung punishment na parang ikaw ay ito-torture, kundi ang idea rito, this is an act of love ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag kayong magugulat, especially kayong mga Kristiyanong nakikinig, pagka tayo po ay pasaway sa Panginoon, tayo po may ginagawang alam nating hindi tama at nakakasuka sa kanyang bibig, and we are keep on doing it, ang Panginoon ay amen, siya ay totoo. Yung sinabi niya na I will chasten you because I love you, I will rebuke you, yan po'y darating sa ating buhay. In one way or another. Apo, bakit Brother Henry mangyayari yon? Ang Diyos ba'y nagante? Hindi. Totoo lang siya sa kanya sinasabi. Okay? Hindi tayo para gantihan ng Diyos. Everything is paid on the cross for us. Pero bilang siya ay amen, totoo siya sa kanyang sinabi, hindi niya pwedeng baliin yon na pagka ikaw Laodicea ay hindi nag-ayos, I will chasten you. So ano po ang bilang amen ang Panginoon? He is amen or He is true to His chastening. Chastening. Kanyang pagpalo. Ang sabi ng verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Kayo po ba'y napalo na ng Panginoon? Pag sagot mo oo, talagang totoo ang Panginoon sa buhay mo. Okay? Totoo siya. Totoong namamalo ang Panginoon. Hindi para tayo ay baldahin o tayo ay kung ano yung gawin niya sa atin. It is His way to show na mahal niya tayo at nalayo na tayo sa totoo nating kagalakan. Yan po'y walang ibang kundi siya. So kaya ang Church ng Laodicea, the amen says, I will chasten you. Kasi itong mga hibang na hibang, sila'y mayaman. Sabi nga nila, wala na kaming kailangan. Pastor, kumbaga preacher, angel, yung sugo, wala na. Kami ayos na, kami very safe. Kaya sinaway ng Panginoon Masyado silang nasa isang status quo, isang status na they feel so assured of themselves. Kaya sabi ng Panginoon,
ang aking mga minamahal ay aking pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. So binibigay naman ng Panginoon yung solusyon. Ikaw ay magsisi. Because the Lord is true to His chastening. Apo, kung kayo po hindi niwala diyan, yan po yung mangyayari pa rin. Because He is the Amen. Ang ibig sabihin yun, siya nawa. Lahat ng kanyang sinabi ay mangyayari talaga. Because He is the Amen. So kung sinabi niya, ang aking mahal ay aking pinapalo, ay tayo makakatikim ng palo niya. Kung tayo ay hindi sumusunod sa Kanya. Kung tayo nagpapalalo, makakatikim tayo ng palo. Kasi nangyayari sa iglesia ng Laodicea, sila ay masyadong nagiging proud of themselves, and that's why God rebuked them. Okay? God chastened them. Why? Bakit ang Diyos ay ganon? Because He is true. Because He is the Amen. Not only that, verse 20, second to the last, nasabi po na ng verse 20. So pag sabing Amen ang Panginoon, He is the Amen, He is true, He is certain, He is faithful, He is true to His being, true to His reproving, true to His counseling, true to His chastening. Verse 20, pero ito rin yung maganda. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Malimit ang verse na to, ginagamit natin ito sa mga unbeliever, pero ang context po talaga ng Revelation chapter 3, this talks about a backslidden, lukewarm, hindi mo maintindihan kung mananampalataya nga o hindi. Pero in spite of that, tingnan niyo po ang Panginoon, ang sabi niya, behold, it's a word na nagsasabing, merong isang kakaibang ipinapakita, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Ano po pinapakita dito sa talatang ito? Ang iglesia sa Laodicea ay parang ang panay initsapwera na. Isipin niyo po, ang panay kumakatok na. Kaya kumakatok ay nasa sa labas ka. Ibig sabihin, dumating talaga ang point sa time ng Laodicea na sila talaga napakalamig na. Isipin mo, ang Panginoon ay nasa sa labas na ng kanilang buhay. Ang Panginoon ay parang stranger na kailangan pang kumatok. Ay sabi sa Bible, let Him dwell in you. Pero ito hindi siya dweller na ipipicture natin ang Panginoon ay outside at kumakatok. Pero nakakatuwa sa Panginoon, ang sabi rito, ako'y kumakatok, kung ako'y pagbubuksan, kung ako'y papakinggan at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Yung pong word diyang sup with Him. Sa kultura ng Middle East, pagka ikaw ay kumakain na, kasalo ko. Ibig sabihin, ang pwede ko lang pakainin kasalo ko ay ang aking kaibigan. Yan po ang kultura. So whenever we are nasa Arab state tayo o nasa ibang tayong bansa, especially sa Arabic country or Middle East, pag inalok ka na daw niya ng pagkain na kumain kasalo niya, it talks about ikaw at siya ay may pagkakakomuna. Pero pag hindi ka niyan inaalok at Armalite ang tinutok sa iyo or AK-47, alam mo na. Okay? Pero pag ang inaalok sa iyo tinapay, it talks about communing. Ang sabi ng Panginoon, kung ako'y kakatok, pag ako'y kumatok at ako'y pinagbuksan, ako'y kakaing kasama niya. Ano po ito? He is true to His communing or fellowshipping. Ang Panginoon ay totoo na nais niya na magkaroon ng relationship sa tao. Hindi lang siya parang isang figure na mataas, bagaman niya ay totoo. What is true to this Amen is He is a relational being also. Ibig sabihin, ang Panginoon ay hindi lang God is watching us from a distance. No, hindi ganun ang Panginoon. With regards to His church, nais niya ng isang communion. Nais ng Panginoon ng isang intimate relationship. Na wag dapat siya nasa labas ng ating buhay, dapat siya ay nasa sa loob ng ating buhay na ating pinapakain ng Panginoon. Ibig sabihin, we are happy that He is with us on the table. Na we want to dine with Him. Di ba tayo pagka yung mahal natin gusto nating kasalong kumain, gusto nating makadate. So ibig sabihin, the Lord is
true sa kanyang desire pa rin na bagaman ikaw ay lumayo, God is desiring, He is still true, na He is knocking, at sa totoo lang po, ang totoo ang Panginoon nag-i-initiate He knocks on the door. You don't open it, He knocks. Siya ang kumakatok, hindi mo naman agad binubuksan Dahil kung bukas na, hindi siya kakatok. Ibig sabihin, ang Panginoon para nag-i-initiate na magkaroon ng communion siya sa atin bilang tayo mga tao. Kaya sabi niya rito, narito ako'y nakatayo sa pinto. Narito ako'y nakatayo sa pinto at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. The Lord is true to His communion, sa kanyang communing with us. He is the Amen. He is still faithful. Bagaman tayo ay unfaithful, ang Laodicea ay unfaithful, sila ay tutok na tutok sa kanilang kayamanan, sila ay tutok na tutok sa kanilang mukhang ayos na pamumuhay, pero ang Panginoon lagi ay bumabalik at inire-remind ang iglesia niya, ang mga tao niya, that He alone can satisfy their need. That's why He wants to commune with us. Sa verse 20. And finally, sabi ng 21, at ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupo kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. The Lord is true to His reigning o paghahari. Ang sabi niya, to him that overcome will I grant to sit with me in my throne. Throne talks about paghahari o pamamahala o pamumuno. Ang sabi niya, I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am set down with my Father in His throne. Ito po yung totoo, mga minamahal. Whether we like it or not, the Lord Jesus Christ is the real King. Siya po ay totoo diyan. He is amen to that. He is true to that. Na sabi niya, I am sitting on the throne with the Father. Ano pong pinapakita ng mga minamahal? Totoo yung sinabi niya na siya ang mamamahala sa lahat. Ang tao po ay very temporal ang ating pamamahala. Yung feeling mo, ako may control, ako ang hari. Hari ng sablayan ang totoo sa atin. Tayo ay captain of a wrecked, of a napapahamak na barko. Pero ang totoong hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. At binabasad niya yung kaisipan ng Laodicea na kami okay na. Kami ay satisfied. Kami ang namumuno ng aming buhay. Kami wala nang kailangan. Isipin nyo, wala nang kailangan. Sabi pa rin hindi. The real reigning king, ang totoong naghahari ay hindi ang kung sino mang nilikha, kundi ang Panginoong Jesus, sapagkat siya ay Amen. Siya ang the Amen. He is true to His reigning. Ang mundo pong ating ginagalawang ito ay magulo pa sa pansit. Ang mundong ating ginagalawang ito ay puno ng uncertainty, ng hindi katiyakan. Kung magigera na baga, may katapusan ba ang COVID. We talk marami tayong iniisip na mga kung ano ng bagay, but one thing is certain. The Amen is the real King. Ang Panginoong Jesucristo po talaga ang tunay na may capacity lamang na ayusin ang mundong ito in His millennial kingdom, because He is the real King. All other kings are dust. Sila yung mga gabok lamang sa gulong ng programa ng Panginoon. Sa gulong ng kanyang plano. They are just dust. And the real controller of all things is Christ. He reigns. Kaya sabi niya rito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay. At totoo po yan, siya ay nagtagumpay. Nung siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, ang kasalanan, ang jablo. Nalugod niya ang Ama sa kanyang ginawa. Because He is the Amen. Kaya sabi rito, gaya ko naman na nagtagumpay at umupo kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kaya po ngayon pong umaga pong ito, if we are finding something na certain
Kung tayo ay naghahanap ng stable, yung hindi shaky ground, walang iba kang personang dapat makilala at mapagtuunan kundi ang Panginoong Jesus lang, because He is the Amen. Muli, pag sabi natin the Amen regarding Christ, it means that He is certain, that He is faithful, that He is true. Sa mundong itong maraming balat kayo, merong nananatili pa rin pong true to His being, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya totoo yung kanyang panawagang magsisi ka, at totoo rin yung kanyang sinasabing parurusahan ka niya pag hindi ka nagsisi. Kaya ngayon pong umagang ito, ang aming invitation sa inyo, kayo po'y magsisi ng inyong kasalanan, kayo po'y manampalataya kay Kristo, sapagkat lahat ng kanyang sinabi ay totoo, because He is the Amen. So tayo po ay manalangin na. Panginoon Diyos, salamat po sa salita mo namin na pag-usapan. Ang Panginoon Jesucristo ang tunay na dakila sa mundong ito na puno ng sinungaling, sa mundong ito na puno ng hindi tiyak, sa mundong ito na puno ng alanganin, ay meron pa rin nanatiling stable, steady, at walang iba po yun kundi ang the Amen, the Lord Jesus Christ. Hindi siya yes or no, kundi siya ay yes. Hindi siya cold, hindi siya lukewarm. Siya ay siya na, Panginoon. Kaya salamat po sa katotohanan ito. At dalayan ko po na kung meron kang mga tupa na nakikinig, na hindi pa naliligtas, aming dalangin, Lord, na makilala kanila ang Panginoon Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Sa ngalan po ng Panginoon Jesucristo. Amen. Muli po magandang umaga sa ating pong lahat.